Lusot na sa komite sa Kamara ang panukalang ibaba sa siyam ang edad ng mga pwedeng papanagutin sa batas. Ang mga mahalagang probisyon ng panukala sa report ng saksing si Victoria Tulad. Nakuhanan sa surveillance camera ng PIDEA ang paggamit sa mga minor de edad sa transaksyon ng droga sa Navotas. May mga nagdadala ng mga parokyano sa tent na nagsisilbing drug den at merong mga nagsisilbing lookout. Para raw mabigyang leksyon ang mga child offender, inilusot na sa House Committee on Justice ang panukalang gawing 9 na taon ang edad ng criminal responsibility. Kung sa kasalukuyang Juvenile Justice and Welfare Act, exempted sa anumang criminal liability ang mga edad 15 pababa, sa bagong panukala, mga edad 8 pababa na lang ang exempted. Ang mga edad 9 hanggang 17, pwede na rin kasuhan at litisin bagamat hindi tatawaging kriminal, kundi children in conflict with the law. Yan ay kung meron silang discernment o alam nila ang tama at mali. Pero intervention program lang ang parusa. Maliban na lang kung seryoso ang krimen, kung saan isasalang sila sa mandatory confinement sa Bahay Pag-asa para i-rehabilitate imbis na sa kulungan. There's only mandatory confinement if the age of the child who committed the offense would be 9 years old and below 15 years old, and of course committed serious offenses which are exclusive, such as murder, parricide, infanticide, serious illegal detention, kidnapping, and violation of the dangerous drugs. Kung mapatunayang guilty at hindi magbago hanggang sumapit sa edad 18, dadalhin ang bata sa agricultural camps na nasa ilalim ng Bureau of Corrections at TESDA. Pagkatapos ay palalayain siya pagtungtong ng 25 anyos kahit di pa tapos ang sentensya para magkaroon ng pagkakataong magbagong buhay. Kailangan namang sumailalim sa intervention program ang mga magulang na kung di papayag ay makukulong. Ang mga gagamit ng menor de edad sa paggawa ng krimen, parurusahan ng 12 hanggang 40 taong kulong depende sa ipinagawang krimen. Yan din ang gusto ng palasyo na pabor sa pagbaba ng age of criminal liability sa edad 9. Yung 9 parang equivalent na to 12, 15 years old eh. May discernment na eh. Ang mga parents dapat may liability rin pag pinapabayaan nila yung anak nila. Pero sa kasalukuyang batas ba, walang parusa sa mga batang gumawa ng grabing krimen o serious crime? Kung edad 15 hanggang 17, pwede rin silang ipasok sa mga Bahay Pag-asa. Kung mas mababa sa 15, pwede pa rin prosecutor ang magdesisyon kung anong gagawin sa kanya. Yan ay kung matukoy na meron na siyang discernment o alam na niya kung ano ang tama at mali. At kung ang ginawa niyang krimen ay pwedeng parusahan ng 6 na buwan pataas sa normal na criminal procedure. Ibig sabihin, sa mabibigat na krimen tulad ng pagpatay, hindi pa rin naman sila maliligtas sa pananagutan. Sa kabila niyan, kahit Senado, gustong ibaba ang edad ng criminal liability bagamat sa edad 12 naman, imbes na 9. Ang tingin ko, majority of the senators. Sir, sorry, magulo lang. 12 and above. Oh, so 12 and above. pumasok ng 12, pwede na yun, sir. 12 in one day. Salag naman ni Senador Kiko Pangilinan na may akda na itaas sa 15 anyos ang criminal liability. Ituon na lang sana ng pamahalaan ang pansin sa 98% na krimeng ginagawa ng mga sindikato at hindi sa 2% na ginagawa ng mga minor de edad. Kinonde na rin ng Commission on Human Rights at Child Rights Network ang panukala na dudang mahihiwalay ang bata sa iba pang kriminal. Kulang ng pasilidad para ma-rehabilitate. Ang nangyayari, lalo sila talaga nagiging hardened kasi sinasama sila sa mas matatandang mga bata. Ako si Victoria Tulad, ang inyong saksi.